Mga kababayan, si Atty. Rogelio Puto ng Batas Pinoy. Ang ating pong pag-uusapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay. Yung kanyang pong pangalan, username po niya ay si Florencio. No? Ah, Simple lang po ang kanyang katanungan na kung saan ay yung daw kanilang naman ng lupa ay sa hindi nila sa pagmanipula po ng kanyang di umanong hipag ay nailipat po ito sa pangalan nila at eventually na nabenta na po at ang katanungan niya ngayon ay paano daw niya ito mababawi o mababawi pa ba yung nasabing lupa. So let me allow me to read yung kanyang sulat para wala po tayong mamimiss na mga detalye sa kanyang katanungan. Sabi niya, magandang araw po, attorney. May lupa po ang magulang namin. Ang hipag ko na asawa ng isa sa mga kapatid ko ay pinapapirma kami na ang sabi para daw nabenta yung lupa. Hindi binasa ng mga kapatid ko ang pinipirma nila dahil sa tiwala. Yung pala, nung ako na ang pipirma, ay nakasulat sa dokumento na ang nasabing lupa ay kusa naming binibigay sa kanila para sa mga anak niya. Ang lupain namin ay 10 hectares po. Ang lupa naman namin ay ngayon naibenta nila po ang lupa at sinolo nila ang pinagbilhan po nito. Ano po ang magandang gagawin namin? Maraming pong salamat. Well, base sa kwento mo, Florenzo, ay lumalabas na nagkaroon ng fraud, deceit, misrepresentation ang naisagawa ng inyong hipag. Obvious naman yun, dahil pinapirma ng dokumento na kung saan ay sa maling akala ninyo ay pinirmahan nyo to dahil para may pagbili. Pero yung pala, surreptitiously, ay nailipat ito sa pangalan ng inyong hipag at sa kanyang pamilya. So ngayon, ang masama po nito ay ibinenta niya ito doon sa iba. Now, ang tanong dito, pwede po bang maibalik yan? Depende po. Okay? Una, yung kasi nailipat nito, ibang usapan sana kung pwedeng hindi pa nalipat ng hipag mo ay mahabol ito. Okay? So, malaking chance na mabawi po nito dahil nga ay because nagkaroon ng fraud, deceit, or irregularities or misrepresentation. So, pwede ninyong ipabaliwalang bisa yung anumang pinirmahan ninyo na kung saan ay akala ninyo, sa maling akala ay ibebenta nga para pakinabangan ninyong lahat, pero yung pala lumalabas na doon lang ito sa hipag po ninyo at saka sa kanyang mga anak. Kasi kung ganito lang nangyari, malaki pong tsansa na makuha po ninyo uli, mabawi po ninyo ang lupa. However, kung ito'y naibenta po sa iba, at yung bumili po ay maituturing po na purchaser for value and in good faith. Ibig sabihin, yung hipag mo, nung binenta nila yung property, at nakalagay naman doon, halimbawa doon sa titulo, na ito ay nakapangalan na sa hipag mo, kanino man doon sa kanyang pamilya, at nagtiwala siya na base doon sa titulo na pinakita ng hipag mo, abay, ayos naman. So, at ang purchase price na ibinayad ay may tuturing naman na nasa fair market value. So, ibig sabihin niyan ay yung nakabiling iyon ay maituturing na purchaser for value in good faith at entitled po siya na maprotektahan po ng batas, lalo na po kung ito ay nakarehistro na sa Register of Deeds. In fact, kahit na hindi pa nakarehistro, the fact na maituturing siyang purchaser for value in good faith, ay malaking puntos na ito sa kanya dahil hindi naman niya kasalanan kung bakit binili niya ito. Kasi umaasa siya doon sa good faith at saka regularities po ng mga dokumento na ipresenta sa kanya. Okay? Now, on the other hand naman, kung yung nakabili ay alam naman niya na ang tunay ng may-ari niyan ay kayong magpamilya, ito yung mana, at kilala niya yung mga magulang po ninyo, at alam niya ng buong community na ito'y mana, at
At tapos ang naging bilihan pa nila ay yung presyo ay hindi katanggap-tanggap, 'no, hindi hindi wala sa fair market value. Ito yung mga indication na yung pong bumili ay hindi maituturing na purchaser for value and in good faith. In fact, he could be considered as a buyer in bad faith. So in this case, 'no, mas lalo pong lalakas po ang inyong ebidensya, 'no, na mabawi po ninyo ang inyong property na na-deprive po kayo, 'no, dito sa inyong mana. Ngayon, in the event po na 'no, na ay yung nakabili po, nailipat ang hipag ninyo ay may tuturing silang purchaser for value and in good faith, ay ang remedy na lang po ninyo ay hindi against doon sa bagong transferee or bagong buyer. Doon po ninyo puwedeng habulin, ah, ang inyong hipag at ang kanyang pamilya para ma-compel po sila na bayaran po kayo, na ipagkaloob po sa inyo ang kaakibat at yung share po ninyo na pinagbilhan sa inyong na maibigay po sa inyo sa inyong magkakapatid, na equal sharing po kayo sa pinagbilhan. That is on the assumption, again, 'no, na yung nakabili is considered as purchaser for value and in good faith. So, in this case, 'no, malabo na niyong mahabol 'yun. Ang habulin na lang ninyo ay yung inyong hipag at kanyang pamilya para ma-recover po ninyo ang pera na dapat ay mapupunta sa inyo. However, in the event naman na hindi pa nailipat ng inyong hipag yung property o kaya nailipat na pero doon niya nailipat sa purchaser in bad faith, 'no, in bad faith, So in this case, pwede pa rin po inyong mahabol, maibalik po yung property by filing a petition or complaint in court, 'no, for reconveyance with damages and for the declaration of nullity of the deed of sale or conveyances that was used by your hipag, 'no, to transfer, 'no, the property, 'no, using fraud, misrepresentation sa kanyang pangalan. And then, the court mismo ay magrurulo po ang korte declaring, no, their deed of conveyances, no. Pag sinabing conveyances, ano man pong dokumento na ginamit dito, it could be a deed of sale, a deed of assignment, it could be a deed of donation, no, para paglipat, no, sa hipag ninyo, no, o doon sa prospective sa bagong buyer, no, as the case may be, para ideklara po ito ng korte na null and void, ibig sabihin walang bisa, walang saysay. So I hope na sagot po natin, no, ang katanungan ng ating viewer natin na si Florencio. Tandaan po natin, pinaliwanag po natin yan. Sa first scenario, kung purchaser for value in good faith, malabo na po inyong makuha ang property. Ang habulin na lang ninyo ay inyong hipag at kanyang pamilya. Pero kung hindi pa po nailipat ng hipag ninyo yung lupa, ay pwede pa rin yung mahabol yan, no? Mag-file ka ng petition sa korte for reconveyance and the declaration of nullity of the document na pinapirmahan po sa inyong magkakapatid. Okay? Ganon din kung ito ang naibenta niya sa iba, pero hindi i-consider, ma-consider na yung nakabili is a purchaser for value in good faith, pwede pa rin po ninyong mabawi ang property, mag-file nga kayo ng petition sa korte for reconveyance with damages and for the declaration of nullity of the deed of transfer or anumang dokumento na ginamit at saka yung deed of sale, no? At ito'y ideklara ng korte na walang bisa and hence may balik po sa inyo ang inyong lupa na yan na illegally, fraudulently na nailipat po, naipagbili po ng inyong hipag. Okay, sana nasagot natin ang katanungan sa atin ni Florencio. Okay, sa kapapasok pa lang po, if you find our videos interesting and informative at kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, pwede po makahirit po ng isang subscribe, share, and like po, no, sa mga videos po natin upang mapalawig pa natin
ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng pro bono na impormasyon, legal impormasyon sa ating mga kababayan, no? They could be your friends or neighbors, your relatives, your acquaintances o mga OFWs po natin upang sila rin, no, ay may mapulot din sa ating mga pinag-usapan. Kaya lagi nating sinasabi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Oh, by the way, sa hindi pa po nakakaalam, meron na pong account ang Batas Pinoy sa Facebook, no? So, kung baguhan pa lang po kayo, ay paki ano po, paki ganun din, paki-share po ninyo ang ating videos nito so that matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na marami pa tayong ma-reach out. Napaka-importante po sa mga content creator na mag-share and like po kayo, no? Malaking bagay po 'yan. So I hope no, yung ating pinag-usapan dito ay mayroong kakibat na lesson, no? Sa ating mga manonood. Bye for now, and maraming pong salamat sa inyong oras at I hope to see you again in the next video po. God bless.